Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ay, magandang hapon mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Welcome po again sa ating ika-15 episode ng ating bagong season ng Senior Citizens Time for Information and Public Service. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Local Employment Program for Senior Citizens ng Department of Labor and Employment. At of course, meron tayong mga bisita na galing sa Bureau of Labor and Employment na mamaya ay ipapakilala namin sa inyo. Pero bigyan muna natin ng pagkakataong bumati ang aking kadantem, si Nanay Salve. Maraming salamat, Kapuroy. I'm back, so pasensya na, absent ako for quite a while. Anyway, mamaya na siguro tayo usap ng mga updates. But anyway, nagpapasalamat din po ako na I'm back today. At maganda ang ating pag-uusapan po ngayon. Nabanggit na ni Kapuroy, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa local employment. Itong isa sa mga pinakahihintay ng mga senior citizens kasi iba, ito, priority agenda natin yung pagkakaperahan ng nakatatanda kasi halagang may sarili ding source of income ng nakatatanda para naman for our own self-esteem. Anyway, maraming salamat for joining us today. Sa ating mga kaibigan dyan sa labas na nakikipakinig ngayon, sana ay sumali po kayo sa ating talakayan. May mga tanong kayo, i-type po ninyo dyan sa chat box. Join us dahil maswerte tayo. People from DOLE are here para tulungan tayo sa ating mga problema tungkol sa hanap buhay. Back to you, Kapuroy. Ayan. So mga ka-seniors, abangan natin ang ating mga kapitapitagang bisita galing sa DOLE. Siguro bigyan natin ng pagkakataong magpakilala muna ang bawat isa. Pwedeng unahin natin ang grupo ni Sir Ian ba ito? Ian? Opo, Sir. Ian Ayan, Ticar si Sir po. Ian at ang kanyang mga kasama sa GP team, GIP team. Yan. Opo, sa Government Internship Program team po namin. Okay. Kasama ko po si Ma'am Rachel Noval at si Ma'am Corazon Gonzales po. And yung isa naman po dyan, si Sir Jovi naman po from our LMI. Yan. Pwedeng bumati o magpakilala ang ating mga kasamang ladies. Ano po ang trabaho ninyo sa DOLE? Good Ano po afternoon. nire-represent nyo? Good afternoon, sir. Ako po si Miss Rachel Nobal. Bali, ako po yung may hawak ng programa ng Government Internship Program po. And yung ating isa pang kasama, pwedeng magpakilala? Opo, isang maganda. Yan. Kami doon sa programa ng... Ano pong position nyo doon sa, ma'am? Ano pong pangalan nyo ulit? Connie Gonzales po. Pakilakasan lang po. Connie Gonzales po. Connie Gonzales, ayan.
At kayo po ay anong position niyo po? Supervising admin officer po ako. Okay. Sige. Si kasamang John Jovi naman, magpakilala kayo at ano ang trabaho niyo sa Dole po? Yes, thank you Sir Floro, Miss Salve. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa ating mga nakikinig via online. So on behalf po of Director Patrick Patriwirawan Jr., una-una po nagpapasalamat kami po sa inisyatibo sa pag-imbita dito sa inyong programa bilang isa sa mga mahalagang topic po, no? Na relevant po ngayon tungkol sa mga usapin sa ating mga older persons. Ako po si Joby from Bureau of Local Employment under the Labor Market Information Division. Ang position ko po ay Labor Employment Officer 3 at may mga programa din po akong hawak gaya ng National Skills Registration Program na naayon po sa mandato rin po ng Bureau of Local Employment sa pagbibigay po ng mga tulong na may kinalaman sa local employment. Salamat po. Salamat. Okay. So ang paksa natin ngayon ay local employment programs for senior citizens. Alam nyo, ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng senior citizens law ay para sana mag-develop ng mga venues, avenues, platforms para sa mga senior citizens para makapag-participate pa rin kami sa development ng ating lipunan, no? Medyo na sidetrack lang tayo at napunta sa mga discount yung usapin ng senior citizens law na yan at ngayon ay natutok na sa ayuda at saka sa centenarian law. Pero ang totoong pakay po ng batas ay magkaroon ng maayos na programa para ang mga senior citizens na nagretiro na ay patuloy pa rin makakapag-ambag ng kanilang kakayanan at kaalaman para sa ikauunlad ng ating lipunan, no? Pero na sidetrack po tayo at na-politicize yung issue, ginawang ayuda at saka ayan, discount, no? Pero ito ngayon ay sana pagtuunan natin ng pansin na maayos para yung mga tagapakinig natin, yung mga able-bodied pa na mga senior citizens ay malaman nila kung paano sila maaring magkaroon ng empleo sa pamamagitan ng mga programa ng Bureau of Labor Employment ng DOLE. So, Nanay Salve, kayo po ang unang magtatanong. Yes, Kaproy, palagay ko ang ating mga kasamahan dyan na nakikinig at nakikisali sa ating talakayan ngayon ay interesado talagang malaman ano ang tinatawag na local employment programs for senior citizens ng DOLE. Kasi siyempre, paano ang gustong malaman ng mga tao, ano bang klaseng trabaho ito, kakayanin ba ng mga tao, tapos paano ba pwedeng pumasok dito sa programang ito? Sino ang direktang nag-implement? Kayo bang tatlo? Kayong apat? Sir Ian, Sir John, sa mga dalawang magaganda dyan. Kayo lang ba ang nag-implement nito o ito ba ay sa buong bansa meron bang mga regional offices kayo na nagpapatakbo nito? So there are quite a number of questions. Sino-sino ang maaaring kinabang, paano pinipili ang mga beneficiaries, at paano makaka-avail o makikinabang ang mga nakatatanda sa programa ito. So, ito po ang mga katanungan na palagay ko ay pumapasok sa isipan ng mga kasamahan nating taga-subaybay ngayon dito sa ating live stream. Kaproy, sinong paunahin natin yung akala ko kanina manganganta si Mr. John Bon. Sabi ko John Bon Jovi eh. John Jovi pala, hindi Bon Jovi. Muntik lang po. Muntik lang po maging Bon Jovi. Mukha bang Guns N' Roses? Ayan. O sige, siguro magandang ipaliwanag niyo muna ano yung inyong ahensya
at ano yung pakay ng ahensya nyo, and then mamaya ay outline natin yung mga employment opportunities, no? In general terms and in more specific terms for the benefit of senior citizens. Yan. O sinong unang gustong magpaliwanag? Kung meron kayong PowerPoint presentation na pwede rin mag-share. Hindi po kami nakapaghanda ng PowerPoint presentation. Mas maganda po kasi sa ganitong palitan ng kuro-kuro para mas Ayan. direkta po sa Okay, ating okay. Sige, mga sige. nakikinig. Okay. Actually po, kami po ay under the Department of Labor and Employment. Kami po yung Bureau of Local Employment na nag-handle po, nangangalaga po sa mga programa regarding employo po. Kasama po dito yung meron po kaming government internship program para po sa mga gustong pumasok po sa ating gobyerno. Parang iginigir na po natin sila, ginigiyan na natin yung mga kabataan para po magtrabaho sa ating gobyerno. Meron din po tayong mga programa tulad po ng SPES natin para naman po sa mga estudyante para may pantustos po para makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. While meron din naman po tayong Job Start, yun naman po ay kung ang GIP ay para sa programa natin para sa ginigir natin yung mga estudyante, yung mga beneficiaries natin pag gobyerno. Sa Job Start naman po, sa private sector naman po sila. And meron po tayo dyan, yung pinapalooban po nila Sir John Joby. Sila po yung nangangalaga po ng ating database po, yung ating CNMRS na tinatawag. Sila po yung mga online platform po natin, yung naghahanap po ng trabaho, parang magiging paperless na po yung ating application. Magre-rehistro lang po tayo sa isa nating programa, yung ating PhilJobNet, of which po kahit saan po sa lugar sa Pilipinas ay ma-access po ng ating mga employers o in touch po yung ma-hire po yung ating mga kasamang nasa senior citizen side na nga po o yung nakakatanda na, ika nga yung nasa 60 at pataas. Kami rin po yung nangangalaga po ng proteksyon ng mga polisiya, mga programa po regarding po sa protection sa mga agencies, pati po yung sa mga nagtatrabahong dayuhan dito sa Pilipinas, yung pong aming alien employment permit system. So kami po yung kaakibat po ng ating gobyerno, ating Senado at House of Representatives po sa pag-aayos po ng mga panukalang batas para po sa regarding po sa empleyo. Mhm. While yung ito naman po yung nabanggit nyo kanina, yung ating local employment program for senior citizen. Actually po ang ano po talaga nito, inisyatibo po ito ng DOLE. In support po ito doon sa ating mandato sa labor code natin na equal opportunity for all. And regardless po ng edad, yung ating ethnicity o yung kung ikaw man kahit anong lahi, ika nga, relihiyon, wala po. It will cross all boundaries nga po, ika nga. And kasama po dito ay yung, since alam naman po natin, ang natututukan natin dito, yung mga retired na, around 60 and up, na mabigyan pa rin po ng, kasi produktibo pa rin naman po sila. Actually, sila po yung mga merong stock knowledge na po na kung kinakailangan na mga expertise ika nga po sa ating larangan ng empleyo. So, ito po yung programa para mapanatili po yung maging productive po tayo o productive tayo sa ating mga gawain. Ika nga, sabi nga nila, yung pagtanda ay parang alak. Habang tumatanda, ika nga gumagaling at yan yung sa programa natin before sa overseas, yung mga overseas workers po natin, na ibabalik nila yung mga natutunan sa ibang bansa po na i-share po dito. Yung brain drain po natin ay natutustusan po nila. So, basically po yung sa atin sa local naman po, ito yung karaniwan naman po, pansamantala, yung ating tinututukan, kaakibat po rito at kasama natin sa programa yung ating mga local government units po o yung mga public employment service offices sa bawat munisipyo, mga probinsya po. Ang kadalasan po kasi ang binibigay po muna natin, tinutuunan natin ng focus po ngayon is mabigyan po ng light work po yung ating mga retirees.
O kaya naman po kung may mga technical expertise po sila, pumapasok na po sila doon sa consultant. Yung mga experts naman po na nakakapag-share po. Tulad na nagbibigay po ng mga seminars, mga trainings, yun po na itatap po natin yung ating mga senior citizens. Ganun po. Bali yung aming programa sa Bureau of Local Employment po. Yun. So, itong pag sinabing local employment, so you are coordinating with the LGUs. Parang ganun ba? O people should directly go to your local offices in the provinces? Actually po, ang kaakibat po natin dito, yung pinaka-partner natin dito is the Public Employment Service Office. Sa bawat munisipyo at Yung bawat peso kung provincial. tawagin. Ito, peso. Ika nga, pag may peso, may income. Dahil may peso rin tayong matatanggap. Ayan. Aha. Sir, nung isang buwan po, 2 months ago, naka-attend ako ng launching ng trabaho para sa bayan. Is this in any way related? Bahagi ba ito ng trabaho para sa bayan program or what? Opo, napapaloob po doon sa trabaho para sa bayan po yung ating, ito po yung ating local employment for senior citizens. Naka-ready na po sila doon dahil sabi nga po natin kanina, regardless of age, sex, and religion. So, kasama po siya doon. Pinagtutuunan po natin. Kaya po yung ating mga local government units po ang ating naging partner po dito. Dahil may specific areas po ng partnership na naibibigay po sila o may nagko-commit po sa kanila ng mga kumpanya. Kung magbabanggit natin yung programa ni, I think, Jollibee. Meron po tayong programa with Jollibee, with LGU ng Manila, Antipolo, Pasay, na meron po silang hinahire nila is mga senior citizens. Ganon din po si KFC. Meron din po tayong programa dito naman po sa Manila. Ng priority nila is magbibigay po sila ng certain percentage na tinatanggap po nila yung mga senior citizens. Ganun po. Aha. So, ito ay meron kayong mga partner na mga private companies na nag-allocate ng job opportunities, ganun ba? Opo sir, ang may partner po talaga sa kanila is yung ating LGU, so mga local government units. Kaya Mhm. po sila po yung nakatap na si Department of Labor po sa kanila para yung ease of access po at pati po yung pagpapakalat po ng impormasyon ay sila na po yung kaagipay po natin. Yun. So, ibig sabihin, lahat ng LGU ay may coordination sa inyo. Opo sir, magmula po sa Apari hanggang Hulo, ika nga, parang Itbulaga yan, na nakatie up po sila. Yung partnership po namin, around 1,592 pesos po yan. Yung both na LGU, pati po yung may mga school-based din po tayo na tsaka mga JPOs. Yung mga ating non-government organizations na nakapartner po, nakapaloob din po sa as pesos yung kanila pong role. Aha. Maaari po bang malaman natin kung ano yung mga support programs na ibinibigyan ninyo kasi syempre most of the older persons na naghanap ng trabaho ngayon matagal nang siguro out of work yan kaya they will need some mga review o ano bang mga kailangan nilang bagong kaalaman para maka-adapt sila sa bagong sistema ng trabaho. Actually po, kaya nga po natin tinapo si LGU Pesos po natin. Sa kanila po, sila na po yung mag-assist po sa ating mga senior citizens sa profiling. Hindi lang po sa profiling, kung kinakailangan po ng retooling o remarketing ng kanilang mga skills. Si Peso na po, at saka kasama naman po ni Peso dyan at ni Dole, si Tesda po. Sa pagbibigay pa po ng additional skills kung kinakailangan pa po. Yun. So, ang ibig palang sabihin nito ay yung listing ng mga job opportunities ay iba-iba bawat LGU. Depende sa skills ng mga peso personnel ng LGU na makapag-negotiate ng arrangement sa mga kumpanya na at mga establishmento sa kanilang mga lugar. Ganun po ba yun?
Opo sir, pero meron din po yung ating programa naman po na online. Ika nga kung hindi naman natin makuha yung mga data po natin sa ating mga LGU, nandiyan po yung ating PhilJobNet. Siguro mas Mhm. maganda po si Sir John Jovi yung mag-market po nitong PhilJobNet, which is our online facilities po para mahanap yung mga trabaho. Sir John, take it away. Sige po. Dagdagan ko lang sir yung sinabi ni Sir Ian, no? Although tama po lahat yung mga nabanggit na programa ni Sir Ian, since ang layunin po talaga ng local employment ay makapagbigay kami ng disenteng trabaho sa ating mga mamamayan, including po ang ating mga older persons. So isa po sa pinakamalaking program ni Bureau of Local Employment ay yung Public Employment Surveys. So nabanggit po kanina ni Sir Ian yung koordinasyon namin sa LGU through the pesos dahil sila po talaga yung pangunahing humaharap sa ating mga aplikante na naghahanap po ng mga local employments. So sa pamamagitan po ng peso na pag-provide po tayo ng job matching kung saan minamatch po natin yung skills at capability ng ating mga aplikante including yung mga senior citizens kung ano po yung magte-tailor fit or um, or yung magmamatch na trabaho para sa kanila. So yun po yung una pong programa na ino-offer ng Public Employment Service. So aside po doon, kapag wala naman pong access ang ating mga aplikante sa nearest pesos or sa Public Employment Service Office, sila po ay maaring magtungo sa online through PhilJobNet. So ano po ba yung PhilJobNet? Ang PhilJobNet po ay ang opisyal na government job portal ng ating bansa kung saan maari po silang maghanap ng maraming oportunidad na local employment. No, kailangan lang po nilang magrehistro sa ating website at gumawa ng account. No, para lang po itong JobStreet or other platforms, no, yung mga private platforms natin. So kung sa private po meron tayong mga job portals, sa government po meron din tayo. So PhilJobNet po yung pangalan ng ating website at madali lang po tayong makahanap ng trabaho dito dahil as of now po 100,000 po yung ating mga establishmento na nakarehistro dito at meron po tayong milyon na mga bakante as of now. So, sa paggawa naman po ng account, madali lang po, no? At ito po ay open sa lahat ng mga aplikante na gusto pong sumubok na maghanap ng trabaho using ang ating online portal. So, ayun po. So, yan pala ay pwede sa online. Yes, sir. Paano naman kami mga senior, lalo na yung mga hindi pa nakakatawid sa technological divide? Paano naman sila Ay, makakapag-online? Wala nga silang account, wala nga silang internet, wala silang smartphone. Eh, paano, meron bang ibang eskema para maka maka makapag-enjoy ng makapag-access ng ng programa na mm-mm. yan, maka-avail ng programa na yan, yung mga ibang senior na higit na nangangailangan kasi siyempre yung mga may gadgets hindi yan yung mga nangangailangan ng employment. Yes, sir. Yes, Sir Floro, may mga ganitong tayong mga challenges, no? Kasi may mga ilan tayong mga senior citizens na hindi talaga tech savvy. Pero yun Mm. nga po, since meron naman po tayong option to go to their nearest peso, kung saan po yung pinakamalapit nilang peso para doon po magpa-assist para po sa paghahanap ng trabaho. Bali po Mm. ang PhilJobNet naman po at ang sistema na ginagamit ng ating mga peso ay integrated. So pag sinabi po nating integrated, kung ano po yung mga bakanting posisyon ng PhilJobNet, ayun din po yung pwede nilang i-access sa peso Mhm. within their localities. Kung ano po yung mga bakanting posisyon within Mhm. their LGU, yun din naman po yung pwede nilang makita sa PhilJobNet. So kung sa tingin po nila ay hindi po talaga sila or wala po silang kapasidad para magtungo sa online, ang pwede po naming ma-advise ay magtungo po sila sa pinakamalapit na peso or sa pinakamalapit po na Dole Regional Office or Provincial Office. At kami po sa regional office ay kumbaga open naman po kami lahat para i-assist yung ating mga older persons. So ang struktura ng DOLE ay hanggang provincial level lang o merong municipal level ang mga DOLE offices? Bali, sa Dole po, meron po tayong regional office at saka hanggang district or yung provincial offices. Sa baba po ng mga provincial offices natin, yun na po yung tie-up natin with our local LGUs po.
Pwede naman po Mm. silang dumiretso po. Bawat opisina po ng DOLE, meron po tayong nakatutok po sa mga walk-in applicants po natin kung saan po sila ay tutulungan na maipasok po sa sistema ng PhilJobNet. At the same time naman po, maihanap po sila kagad din ng trabaho kung meron pong available sa pinaghahanapan po nila. So, ganun po yung Mhm. proseso. Pwede pong sa LGU, pwede po sa DOLE. At actually, meron pa pong isang avenue, yung hawak din po namin programa, which is the job fairs. Sa Yeah. mga job fairs po natin, meron pong mga special lanes po doon for PWDs natin and for senior citizen na kung saan po ina-assista po sila ng mga volunteers natin or yung ating mga GIPs na para po ma-encode po sa system at the same time po maihanap po sila ng kaukulang trabaho po. Yun. Nanay Salve, baka meron kang tanong. Yes, ang tanong ko ay kumusta naman ang sweldo? Hindi naman ho siguro sa ano, pero siyempre magtatanong talaga ang mga nakatatanda. Baka nga naman 50% na lang ng sweldo ang mapupunta sa kanila. So, tinitingnan, Actually po, tinitingnan din po kung medyo ah, mas magiging ano naman sa kanila, fair. actually po, para maging patas nga po sa lahat po, ang sweldo po ng bagong empleyado o yung regular nating empleyado, ganun din po dapat yung sweldo po ng ating mga senior citizens. Ang nahihiwalay lang po sila doon ay yung mga deduction, yung benefits like yung SSS, PhilHealth. Pero sa ngayon po, ina-adjust na rin po ni SSS and PhilHealth up to age 75. So kung sa government naman siya makukuha as consultant, maipasok man lang siya sa GSIS, yung sa insurance portion naman po. So basically po kung saan Pero, po sila ma-assign, doon po yung like NCR po, yung bagong rate niya ng NCR, 700 na 695 na po pala siya. So from 650, 695 na siya as of last Friday. yeah. Ganun po, yung sweldo po ng prevailing minimum wage po kada region po. Kaya Pero po medyo, naitanong ko yan, kaya ko po naitanong yan dahil 2 years ago, merong nagpo-propose ng panukalang batas na mag-i-empleyo sa mga senior citizens, pero parang at a losing proposition yung mga nakatatanda kasi while they were performing the same tasks as any regular employee is doing, yung sweldo ay at that time ay ipinopropose na 25% ng sweldo ay aawasin para kumbaga ay may ganansya naman yung employer for employing a senior citizen na kumbaga ay mas lesser siguro ang akala nila lesser yung output ng senior citizen na papasok bilang trabahador kaya binabawasan yung yung sweldo. Kaya ko po naitanong yan kasi in fact tawag nito nagreklamo din nga kami kasi siyempre inihihingi sa amin ng kung ano ang aming masasabi. Siyempre, ang tingin namin, while we are performing the same jobs, the same effort ang ginagawa namin, parang hindi tama na yung sweldo ay kinaltasan pa para lang bigyan ng pabuya yung may-ari ng kumpanya. Yung ganun dito. But Ganun ba yung maganda po arrangement yung doon? sinasabi ninyo ngayon na kumbaga patas na ang pagtingin. Actually, sa ngayon po, wala pa po kasi talagang batas na umiiral para po sa ganong protection. Ang meron po tayo kasi ngayon, actually, sa PWDs natin, na requirement ang bawat, sa gobyerno nga lang po and sa mga private sector, at least 1% po ng total population po nila na mag-hire po na isang PWD. Yun po sana at
baka makatulong din po kami sa inyo na mag-lobby rin po sa ating mga lawmakers po na mabigyan din po ng ganong parang sistema o ng batas patungo po naman sa ating mga senior citizen. Of which pwede naman po kasing hindi po siya ibawas o iawas sa sweldo. As corporate social responsibility po ng isang kumpanya, may mga tax credit naman po. Yung iba nga pong kumpanya nabibigyan ng tax credit like sa Happy Toothpaste, yung pag-hire po nila ng mga deaf mute natin. So the more they hire po, nakakakuha po sila ng parang tax rebate. So siguro po yun yung pwede nating magandang ganansya po na mailabi natin sa ating mga lawmakers para po matulungan tayo na para fair and square po yung yung pagpapatakbo rin po protection ng batas para sa atin. May meron lang sigurong may mga issue lang na dapat i-clarify. Una, yung mga ibang employment scheme na naririnig ko, ang ino-offer nila ay hindi buong araw na pagtatrabaho para sa mga seniors. Yung iba ay 4 hours lang, number one. So, hindi siya full-time job. Pero baka naman iba yung arrangements doon sa full-time job. Pangalawa, yung sinasabi niyong pwede silang kaltasan ng SS at GSIS, counterproductive yun. Kasi under the policy, kapag pensyonado ka na at nag-empleo ka ulit, ititigil yung pensyon mo. At paano kung yung pensyon mo mas malaki kaysa dun sa sweldo na kikitain mo, di malaking kawalan yun. Baka marami pang pagbabalanse na kailangan nating gawin dyan sa usapin na yan dahil yun nga, kami sa mga grupo ng mga senior citizens, sa grupo namin nila Nanay Salve sa Senior Citizen Sectoral Council ng National Anti-Poverty Commission, pinaglalaban namin na dapat ayusin yan, no? At magkaroon ng bagong batas. Ako, ang pinopropose ko dyan ay wag nang galawin yung existing pension at magkaroon na lang siya ng second na pension system na sa mga ibang countries, pag nag-retire ka, nagtrabaho ka ulit, magkakaroon ka ng bagong ipon sa pension mo at depende sa haba pa ng ibubuhay mo, hindi magagalaw yung original pension mo. Bale, parang bagong computation yan. Panibagong actuarial arrangement yan. And then of course, yung sa number of hours, dapat ay i-categorize natin yung iba't ibang klase ng trabaho. For example, dyan sa mga Jollibee, ganyan, pwedeng 4 hours lang. Pero kung halimbawa, mga office work, marami siguro pang mga scheme na dapat natin pag-aralan, no? Kasi I would not expect na yung mga senior citizens makakapagtrabaho ng tuloy-tuloy na 8 hours unless siguro yung mga between 65 to 70, no? Pero yung 60 to 70, pero yung more than that, baka masyadong taxing na sa kanila. And then, of course, yung lagi naming ine-emphasize, which I hope kayo sa DOLE ay bitbitin nyo ito, no? Yung lagi naming sinasabi na sana ay wala yung 4D, no? Ang 4D na sinasabi namin mga senior citizen, ayaw namin ng dirty, degrading, difficult, at saka, ano pa yung isa na naisalbi? Dirty, difficult, degrading, at dangerous. Yan. Dangerous. So, sana makatulong ang grupo nyo na mag-issue ng guidelines na ganyan sa mga potential employers. Huwag nating gayahin yung pinagyayabang ng Hong Kong at saka ng Singapore na yung mga nakatatanda naglilinis ng kubeta, nagpupunas ng kubeta, nagpupunas ng mesa. For me, that is a degrading kind of job, no? Which is actually a failure of their social protection system. Mas mahal natin ang mga nakatatanda sa Pilipinas, so wag nating gayahin yun. Naalala ko po nung minsan nag-attend ako ng I was in attendance sa isang Senate committee hearing kung saan pinag-uusapan yung tungkol sa mga trabaho para sa mga seniors. At natanong po ni Senadora Amy yung
representative ng isa sa mga government agencies, sabi niya, meron ba kayong listahan ng mga trabaho available doon sa inyong sa inyong lugar? Hindi po nakakubo yung representative, di ko nasasabihin kung anong ahensya ng gobyerno. Kasi ang isip ko namin, siguro yung mga government agencies should have at least yung parang meron silang kumbaga listahan ng anong mga available na mga trabahong nandiyan para kapag may mga nakatatandang nag-a-apply o kaya mga may kapansanan na nag-a-apply o kaya mga walang trabaho, nangangailangan talaga ng kikitain ay madaling, kumbaga ipakita lang yung listahan, ito ang present na pangangailangan namin, alin dito ang kaya ninyo. So makakapamili yung tao. Parang may bulletin po. Maybe baka ang Dole sana meron din kayo ng ganyan. With sa programa naman po natin sa PESO, meron po tayong ganung mga datos. Nandiyan po pumapasok yung kala Sir Joey na yung PhilJobNet at saka yung PEIS natin, yung Public Employment Information System. Kung saan naman po makikita po, kaso ang may access po nito is LGU. Pinag-aaralan din po ngayon na mabigyan ng access na rin po yung publiko para makita nila. Kaso pinofocus namin na i-market po ngayon yung PhilJobNet. Para sa PhilJobNet, makita po ng ating mga senior citizens ano yung mga bakanting trabaho po. Ano yung mga pangangailangan po sa mga trabahong yun. Ano po yung skills na required. Ano po yung oras na kailangan bunuin. Ano po yung mga napapaloopang mga benepisyo. So bawat registrant po kasi sa PhilJobNet po natin, bawat kumpanya, nandoon po yung mga requirements po natin. Kung ilan po yung ano yung mga katangian na pwede na or mga skills po na nakapost. Ano po yung pangangailangan nila kung ito ay, sabi nga natin kanina, tinatanggalan natin yung diskriminasyon sa age. Although alam naman natin kasi na meron tayong management prerogative, especially po dun sa sinasabi niyong 4Ds. Pag dangerous po kasi, mas mahirap din po. It will entail cost din po at saka magkakaroon sila ng violation sa mga OSH natin. So, ang ano po nila, yung sinasang-ayon po naman nila is safety po ng ating mga senior citizens like yung binibigay po sa mga PWDs natin. Kanina po nabanggit nyo yung paglalabi po kaso na hindi lang nanalong senador, hindi ko na po babanggitin kung sino. Meron po siyang panukala pong ganyan, yung parang pinofocus po nila, gagayahin yung parang sa Estados Unidos na meron tayong per hora na trabaho. Per hora, ilang araw lang po sa isang linggo para po sa mga senior citizens natin. Which hindi ko lang po alam po ngayon kung ano po yung status. Baka po magtulungan po tayo, ang inyo pong grupo o yung other National Poverty Commission at the same time po ang DOLE para po mailabi po ulit po iyon. Yung masusing pag-aaral po para sa parang per hour po, especially for senior citizens. And kung ano po yung mga skills at ano po yung mga pwede para po mailayo po natin sila dun sa 4Ds na sinasabi natin kanina. Yun po. Yun po sana yung magtulungan po tayo. Maasahan nyo po na kaakibat at kasama nyo po ang DOLE po. Pagsusulong po ng ganyan. Sir, kung meron pong mga paglabag, parang ano ang tawag dito? Yung labor Standards. standards. So, Opo, pagka naglabag, saan po sila pwede magreklamo? Sa pinakamalapit po nating DOLE, DOLE regional offices or field offices. Meron po kasi tayong kasama po sa aming regulatory o yung inspection po ng compliance po ng isang kumpanya sa labor standards, pati po sa safety at saka ano po ng ating mga empleyado. Kung meron naman po, pwede po nilang idulog po sa mga local pesos natin, of which po si peso naman po, i-coordinate niya po kung sino yung nakakasakop sa kanyang distrito o kaya naman po provincial offices.
Kung ang violation naman po ay sa government po, andyan dyan po yung ating Civil Service Commission. And meron din po tayo yung Commission on Human Rights. Tumatanggap din po sila ng reklamo. At the same time po, yung pinakamakapangyarihan sa lahat, yung quadruple 8 o yung 888 para po sa mga public complaints po yan. Kahit sino pong membro ng publiko na may reklamo po against po sa gobyerno or may reklamo po sa isang kumpanya na napapaloob naman po sa pangangalaga o yung na under supervision o yung pagmamatsyag ng kanilang protection like ng DOLE po, pwede po nilang ireklamo sa 888 at the same time po sa 8888 paparatingin po yan sa aming departamento of which yung aming nakakasakop na mga field or provincial offices naman po makapagpadala po ng mga inspektor para po mabisita at ma-verify kung tama yung kanilang reklamo at mabigyan po ng kaukulang solusyon ng bawat reklamo po. Mhm. Pwede bang bigyan nyo kami ng konting pasada, overview? Ano-ano mga klaseng trabaho ang palagay nyo nandyan ngayon sa market para sa mga senior citizens? Actually po sa mga senior citizens natin yung ating pong virtual assistant na tinatawag mostly po kasi ito po yung mga senior citizens na natin ng mga teachers na may mga language expertise po. Yan po kaso puro mostly virtual po siya. Yun po, yung mga as trainers po, yung may mga special skills po like kumukuha po si TESDA ng mga expert po, yung may NC2 or 3 na ng welding po. Parang sila na rin po yung nagtuturo at at the same time po sila na rin po yung nagsa-certify po. In partnership po ito with our training institutions din po. Yung sa regular naman po, yung sa local natin, like yung sa Jollibee, yung mga food servers po natin, as much as possible po, hindi po sila hinaharap doon sa yung paglilinis ng mga kubeta, yung mga CRs. Kasi yung dignidad ng ating mga senior citizens, kaya mostly ilalagay po sila doon sa special counter din po. Nag-attend din po sila sa mga senior citizens natin. So, senior to senior, ika nga yung ating serbisyo. Yung iba naman po, actually, mga nagbibigay po ng mga seminars at saka yung mga may skills na po like career guidance, counseling, yung may mga expertise po doon. And yung mga magagaling pa rin po sa presentations natin, kinukuha pa rin po ng mga kumpanya po. Naku, Nanay Para Salve, po, pwede tayo dyan. yun po. Yung mga consultant na nga, ika nga po. At yung consultant naman po, paid po sila by parang piecemeal, by project po. Aha. Ganun po yung hiring po nila. Or Sir- naka-standby sila for 1 month. Ang contract nila is for 1 month, mayroon kang 4 services. Parang ganun po. Sir, kaugnay po ng binabanggit ninyo, ako po, I'm based sa Quezon City. Dito po sa Quezon City, may program ang local government kung saan yung mga professionals na nagretiro na, they're given a chance to do something related sa kanilang dating trabaho. But yun nga lang siguro, if that can be adopted by DOLE and then ma-upgrade ang kita, ang income. Kasi siyempre kung ang programang yan ay ano lang, parang nasa trial stage pa lang ng local government, siyempre hindi at par ang kanilang income level. So if that can be adopted by DOLE at tapos ma-upgrade naman ang income level, I think that will be most helpful sa mga tao. So that hindi lang ang i-accommodate ninyo ay yung manual na trabaho, kundi pati din yung related sa kanilang profession. Creative at saka technical. Hindi sila naliligaw, kumbaga, hindi na iiba ng pagkakalagyan. Ang ibig mo sabihin, Nanay Salve, job matching. Yes, Yan. Siguro,
hindi ko lang alam kung ginagawa nyo na to, no? Kasi ang pagkakaintindi ko sa inyo, ang proseso ay, ang inisyatiba ay manggagaling sa aplikante, sa mga naghahanap ng trabaho. What about considering yung halimbawa, receive lang kayo receive ng mga taong ng mga data, mga resume ng mga taong interesado magtrabaho, and then ilagay nyo sa database. And then kayo ang magmamatch. Kung may available job, imamatch nyo dun sa paghalimbawa may dumating ng mga kliyente na nag-aalok ng trabaho, meron kayong listing by category, and then imamatch nyo dun sa kung merong job offers na lumalapit sa inyo ng mga employer. Meron ba kayong ganung sistema? Sir, actually, yan po yung diniscuss po kanina ni Sir Joby. Sir Joby, medyo i-clarify mo pa ngayon yung siguro tumutok tayo doon sa aplikante side at saka sa employer side, paano sila nagmamatch. Sir Joby po Sige, yung sir. Actually, sir, meron naman tayong mga mekanismo, no, gaya ng sinabi po ninyo, referring doon sa job matching and job placement. Meron tayong mga referral system din po na nakapaloob doon sa aming system. Wherein, yes po, tama kayo na dapat ang PESO meron din pong inisyatibo na itong mga naghahanap ng trabaho ay napoprofile na po agad sa aming database, which is yung PESO Employment Information System, para kapag dumating po ang araw na naghahanap po ng pool of qualified applicants, ang mga registered na establishmento, meron po silang pwedeng i-share or ibigay sa mga establishmento na naghahanap ng mga aplikante. So ganun po, kaya po patuloy din po ang pagpo-profile po ng ating mga peso and dollar regional offices ng mga constituents nila na naghahanap po ng trabaho ay para din po ang ating mga employers po or establishmento ay meron din pong inisyatibo na makakalap ng mga possible or potential na candidates using yung aming database or yung PESO Employment Information System. So meron po tayong tinatawag na referral system wherein ito pong mga na-profile po namin, no, kapag nag-match po sila doon sa trabaho na ino-offer ni establishmento base sa qualifications and skills na hinahanap nila, automatic po na nire-refer po ng PESO itong mga aplikante sa employers or sa establishments para sila po ay maisama sa pooling or doon po sa mga pool of possible or potential candidates. So ganun po. Okay. Sir, And then, siguro, kumusta naman ang ano? May sinasabi ka. Sige, ano? Go on. Sige sir, idagdag ko lang po, bukod din po doon sa PACE natin, meron din po kasi tayong programa ni mga peso natin. Meron po silang Small Brother, Big Brother Partnership po. Ang isang maganda po dito ay yung sa Calamba and Baguio, of which pag may bakante si Calamba at medyo napupulang sila ng skilled workers po, may partner po sila na si Baguio kung kaya niya mag-provide ng tao. Si Calamba naman po, pati po yung transpo, pabahay, sila po yung sumasagot. Parang ganun po. May tulungan din po yung bawat pesos po natin. Peso sa peso rin po. Kung halimbawa, Quezon City, yung pinakamalapit niya po is Caloocan, may mga ganun po silang partnership na meron akong ganitong kumpanya rito, kailangan ng ganitong mga workers. So, mabilis din naman po dahil po sa PACE at saka PhilJobNet po natin. At yung Hindi, mga sir. networks po natin pesos. Sir Ian, dagdag ko na lang din po, no? Para lang din po makadagdag impormasyon sa ating mga older persons. Actually po yung public employment service po, hindi lang po job matching facility yung ino-offer ng ating mga pesos. Bagkus sila din po ay nire-refer sa other interventions gaya po ng since nakausap niyo na po ang BWSC ng mga nakaraang linggo, no? Isa po yun sa ino-offer din po ng ating mga peso na ma-refer sila sa livelihood kung talagang halimbawa hindi na talaga sila pasok sa employment, no, meron po tayong mga other interventions. Yung livelihood DILIPs. program po ni BWSC, yung DILP and TUPAD, so pwede rin po nila yun ma-access through our pesos. Other than that po, meron din po tayong mga training interventions kung sila po talaga ay kailangan ng training, no, para makadagdag sa credentials ng ating mga senior citizens. Nare-refer po din po natin sila sa mga training institutions, particularly po sa TESDA, para sila po ay mas mahasa pa yung kanilang mga
kakayahan at skills kung sila po ay may mga specific na gustong mahanap na trabaho. So ganun po yung sistema po sa ating peso. So, maganda yung ano, no? Maganda yung meron kayong pool ng mga experts, ng mga senior citizens. Kasi ang iniisip ko dito, no, yung lalong-lalo na yung mga senior citizens na galing sa abroad, yung nakapag-gain ng mga advanced skills na pwede nilang i-transfer yung technology sa mga kapwa nating senior. Sana yung reintegration process ng mga returning OFWs dapat sana makapag-coordinate tayo sa Department of Migrant Workers para yung mga nagfo-for good na ng mga migrant workers capture natin yung kanilang mga pangalan at kung anong mga skills, lalo na yung mga may special skills para ma-mobilize natin sila na magamit natin as trainers ng TESDA, no? Kasi dun sa organization namin sa S4SAI, meron akong isang miyembro nagkwento sa akin na siya ay migrant worker, umuwi sa Pilipinas. Ang expertise niya ay advanced training sa occupational health and safety at saka security. Gusto niya raw i-share yung kanyang knowledge. So, sinuggest ko sa kanya, yan, pumunta siya sa munisipyo, sa Peso, o lumapit siya sa Dole. Nung una, nag-feedback siya sa akin na frustrated siya pero hindi ko na kasi nakokontak nawalan ako ng contact sa kanya. Pero nanghihinayang ako sa mga ganun, no? Na may mga special skills na pwede natin mapakinabangan pambawi man lang dun sa social cost ng migrant workers na nawawala sa atin. May mabawi Tapos, tayo dun. Roy, related sa sinasabi mo, hindi naman kasi lahat ng mga galing sa labas ng bansa na nagtatrabaho na gusto nang magpahinga dito sa pero gusto pa rin kumita. Yung livelihood program na hindi na sila mag-i-empleo kundi sila mismo may balak nilang mag-put up ng isang maliit na patrabaho, pero syempre kulang sila sa kapital. So, do you also have AA program para matulungan yung mga ganitong gustong magkaroon ng sariling maliit na kumpanya? Opo, bali idagdag ko muna po siguro yung nabanggit po kanina sa national integration natin po ng mga OFW. Before po kasi nung hawak ko po ng DOLE ang NRCO, under po kasi ng NRCO, dati po akong NRCO officer, ako po yung kauna-unahang batch. So nung nasa DOLE pa po siya, ang pamamahala po niya, integrated po yung data po namin with PhilJobNet. So lahat po ng OFW na aalis, nakarehistro na po sa amin po yan. So pagbalik din po, ginagamit po namin yung data na nasa CNMRS po na binanggit kanina ni Sir Jovi para po yung mga profile po nila. Kaya po mapapansin nyo po sa mga parang yung biodata na nilalabas po ng DOLE, yung CNMRS, kung ikaw ba ay OFW o dating OFW, ano yung mga skills at nakuha nyo po. Sa ngayon po kasi ongoing pa po, inaayos pa po nila yung DMW na nakausap ko po sila Yusek Olalia during the launching po ng National Integration Office nila sa OSHC. So yun po yung sa pong nilang tutuunan po ng pansin na mag-reintegrate and gamitin po yung ating mga peso ulit para po sa iisang database. Dati po kasi ang database ng DOLE, TESDA, CHED at DepEd ay halos iisa, nagtuturoan siya. So kung kayo ay sabihin mong doktor ka pero hindi ka naman talaga nagdoktor, hindi lalabas yung record mo as doktor dahil isi-certify yon with PRC. May validation. May validation po. Yung po sinabi naman po ni Ma'am Salve, yun naman po yung sa tupad natin na pansamantala at saka yung DILP na programa po natin. Around sa DILIP po is around 250,000 po yung initial po kung may isang grupo po kayo may setup na makapagbuo po para po makapag-start up na negosyo.
lalapit lang po yung ating mga senior citizens kung makagrupo po sila ng hanggang 15 katao po para sa 250,000 worth na ayuda para po makapagsimula ng negosyo. Kung sila naman po ay 16 pataas, around 500,000 po yung makukuha nila. Pero po yung nabanggit kanina ni Sir, may sikreto pa po dyan yung sa NRCO. Sa reintegration po kung kayo po ay OFW, meron po kasi silang OFW membership na binabayaran po ng bawat OFW natin ng $25 per 2 years po. Ang access po noon po ay hanggang 2 milyon na seed capital po para makapagsimula po ng negosyo. Ito po ay walang wala siyang nakasangla o nakaprenda. Kundi maganda lang po yung project proposal po natin na ipapa-aprobahan po sa NRCO. Through OWA funding po yan. Yan po yung OFW funds po natin. Kasi meron po ako kasing mga 3 OFW na sinuwerte na natulungan ko po nung ako ay na-assign sa Bahrain. So may mga ganun po tayong programa. Sa ngayon po, Naging polo inaayos ka na po. pala. Opo, naging polo rin, naging POEA din, naging OWA din po. So naikot ko na po lahat ng departamento ng DOLE. So kaya nga po sa ngayon din po, since kagagawa lang nung nire-revitalize po nila yung NRCO, itatap po ulit nila kaya nakikipag-merging po sila, may joint memorandum circular po si DOLE, NRCO para po dun sa database na tulungan. Para po may access na rin po sila sa mga pesos. So mas mapapadali po para sa lahat po pag nabuo na po yung at na-in place na po yung ating bagong samahan ika nga ng NRCO or DMW and DOLE po ulit. Napakaganda pala ng hinaharap ng mga nakatatanda at mga may kapansanan dito sa ating bansa. Actually, Nanay Salve, marami tayong magandang programa. Ang problema, sorry to say this ang problema, hindi masyadong alam ng taong bayan. Hindi siya masyadong na-communicate sa mga grupo, no? So, ang isa siguro pwede natin gawin ay magkaroon tayo ng linkage. Halimbawa, ngayon kami ni Nanay Salve, nasa network kami ng mga senior citizens. Baka pwedeng magkaroon tayo ng programa na ganyan na yung mga programa ninyo ay maipasa namin sa mga organisasyon na kabahagi sa network namin, no? Kasi meron kaming bagong tinatayong grupo nila Nanay Salve, meron kaming National Movement of Older Persons. At binubuo namin ito yung mga samahan na hindi binuo ng mga politiko, no? Ang pinapapasok namin sa organisasyon namin ay mga organisasyon ng mga senior citizens na nag-self-organize, hindi binuo ni mayor at saka ni kapitan. Kasi etong mga ganitong mga katulad namin, hindi kami lumalapit talaga sa munisipyo at dahil ayaw namin yung pagtanaw na mukha kaming nag-aamot ng ayuda ang daming programang ganyan. Baka pwedeng makipag-coordinate siguro through the NAPSI na rin, pwede rin sa National Anti-Poverty Commission na i-integrate yung mga ibang programa ninyo, hindi lamang sa senior citizens, maski sa organized labor at saka sa mga organized migrant workers para alam nila. Kasi halimbawa sa council namin nila Nanay Salve, nagpo-produce kami ng information materials. Nagre-reproduce kami at nag-share kami ng information materials at yung IEC ay importante 'yan, no? Pero tingin ko dapat ay nagkakaroon ba kayo ng mga national summit ganun para pag-usapan itong bagay na ito at nakikita natin lahat ng mga best practices at saka makapag-set tayo ng mga gold standards ng mga peso units ng iba't ibang panig ng Pilipinas. Sir Meron Joby, ba tayo ganun? Sige po. Para lang din po sa karagdagang impormasyon. Actually, sir, meron tayong ahensya na tumututok talaga sa mga government programs and initiatives for our senior citizens. Ito po yung National Commission on Senior Citizens. Actually po, last year meron silang binuong 5-year plan, which is yung Philippine Plan of Action for Senior Citizens. Yun nga po, it's a 5-year action plan wherein, yun nga po, binuo po nila yun para
makuha lahat ng mga proposed projects para sa ating mga Mm. senior citizens at kabilang po dito ang DOLE. So maganda Mm. rin po sana na ma-invite niyo po sila para at least magkaroon po kayo ng update kung ano po yung mga natapos na or mga ongoing at i-implementa pang mga programa at mga proposed projects ng bawat mga ahensya para Mm. masuportahan po natin ang welfare and rights ng ating mga senior citizens. So actually po kabilang po doon sa mga project ni NCSC yung special job fair for senior citizens. Bagamat itong special project po na ito ay nasa discussion pa lang po ng aming department. Pero dahil ito po ay nai-commit na po namin sa NCSC, no? Malamang sa malamang, no, ito po ay dapat naming implementa. So siguro po sa Mm. mga darating na buwan or taon, ma-establish po namin, no, sa regional offices yung mga special job fairs for senior citizens. Ganun din po sa ating mga persons with disabilities. Kasi Mm. parte naman po ang vulnerable groups sa mga programs at ini-ensure naman po ni DOLE na inclusive yung mga employment programs and services po namin. Mm. Okay yung okay yung sinasabi nyo. That is a very welcome development, no? Kaya lang nga sa kasalukuyan ay hindi pa ganong ka well functioning ang NCSC natin, no? Nagkaroon pa sila ng mga internal restructuring. Nagpalit sila ng bagong chairman. Tapos yung kanilang mga commissioner ay wala pang nagagawa, magre-retire na matatapos na ang term. Kailangan ng maayos na coordination. At Yes. yan nga ang problema natin sa mga ahensya ng gobyerno between the NAPSI and the NCSC, wala nga silang maayos na coordination eh. No? Oo. Kami kasi parang halimbawa kami nila Nanay Salve, doon kami sa Senior Citizen Sectoral Council. Although under kami ng NAPSI, we are more or less independent and autonomous. At nagfo-formulate kami ng mga policy recommendations at pati NCSC ay iniimbitahan namin sa aming mga diskusyon at saka mga debate at saka mga session. Siguro mas magandang sa mga susunod na learning sessions namin sa Senior Citizen Sectoral Council ay maimbitahan namin kayo, no? Kasi katatapos lang namin nung nilaunch namin yung National Movement of Older Persons, nagkaroon kami ng National Forum on Dignified Aging at represented ang DOLE doon, kaya lang ibang unit ng DOLE ang nandun nga sila ah, nag-iisa ba yun, ano pangalan ng yung may in charge sila sa tupad at saka sa dilip. So alam namin yung pinag-uusapan yung dilip at saka tupad. Pero yung job employment hindi namin na-discuss doon, no? Siguro next time invite namin kayo sa mga forum namin at para ma-disseminate natin sa mga ibang kasama. Nanay Salve, siguro sige Yes. Jan. Sir, idagdag ko lang po siguro para dagdag impormasyon. Meron po kasi tayo National Peso Congress kung saan po yung 1,592 pesos po ay nakikita-kita sa loob ng kada isang taon para po sharing po ng best practices nila. Baka po pwede namin kayo malambing na your initiative po na masulatan ng aming mahal na sekretary na for next year may calendar po para ma-discuss po yung programa natin para sa mga senior citizens. Para lahat po ika nga natin i-advocate natin to all the pesos nationwide. Oo. Para ganun din po, at the same time din po, ipararatingin naman po namin sa aming mga opisyales na yung pag-usapan natin ngayon at kung ano pa yung pwede nating magawa po para i-advocate o mapakapalaganap natin yung may kalat yung impormasyon para po sa ating mga citizens. Meron pa tayong isang mekanismo, no? Itong National Anti-Poverty Commission, meron siyang kanya-kanyang regional basic sector coordinating council. So, ang structure ng NAPSI may 14 basic sectors. Bawat region, meron silang structure na 14 basic sectors nandun. At quarterly nagmi-meeting 'yan. Siguro i-suggest natin sa mga regional basic sector coordinating council na i-invite kayo kasi part ng mga sessions namin quarterly ay meron kaming learning sessions.
and interaction with the different government agencies. So, isasuggest namin ni Nanay Salve na imbitahan kayo, specifically yung unit ninyo na Bureau of Local Employment, no? Na ma-share natin. Kasi itong pinag-uusapan natin, hindi lang naman para sa aming mga seniors. Marami diyang mga nasa batayang sektor na mga magsasaka at manggagawa na hindi naman buong taon ay meron silang trabaho at meron silang ginagawa, no? Isang magandang halimbawa dito, yung mga mangingisda ng Tayabas Bay. Alam nyo ba na 4 na buwan lang silang pwede mangisda? Anong gagawin nila sa 8 buwan na binagbabawalan silang mangisda? Ay wala mang programa gobyerno sa kanila. So, yun yung isa sa mga pinoproblema namin. Ang daming programa ng gobyerno, iba-ibang ahensya, walang maayos na koordinasyon, hindi na ma-maximize yung mga opportunities. So siguro sa level na to, pwede nating ma-integrate yung inyong magagandang programa. Sa totoo lang, Kapuroy, kanina habang pinag-uusapan yung tungkol sa tinatrabaho ng NMOP, yung ating binubuong national ah, parang grupo na magsusulong ng mga mabubuting gawain para sa may kapansanan, sa mga senior citizens, sa mga walang trabaho, sa mga mahihirap. Tinitinan ko rin yung possibility na maybe yung parang job fair, siguro will start small, one agency, tapos imbitahan natin para sa isang job fair na ipipresent nila kung ano mga trabahong available sa kanila. And then yung mga tao who are present, who are interested, can sign up. And then pwedeng magsimula sa ganun, pa-konti-konti. Kasi syempre, while it is good to dream big, mahirap naman yung malaki talagang pagsisimula eh. Diba? So, may itatanong po ako kasi I expect na you're not only starting today. Yung program ninyo has been there for a few months maybe, 1 or 2 years. Siguro nagsimula na kayo. Ano ho ang naging lesson ninyo dyan? Has it been successful? What challenges did you meet? Results. Actually po sa result po dyan, around 2017 pa po nag-start po nagsimula po yung mga programa natin. Marami na rin po, libo-libo na rin po yung ating mga na-hire. Kaso nga po in partnership lang po ito with LGUs. Sa ngayon po hindi pa rin po namin na-monitor yung nakakakuha po online. Kasi may iba't iba po tayong platform online. Meron po tayo mga, gaya na banggit ko kanina, may mga pumapasok po sa mga BPOs, mga virtual assistant po natin. So, yun lang po yung hindi pa namin, yun lang kulang pa, kakulangan pa po rin sa monitoring. Hindi rin naman po kasi namin pa masaklawan at wala pa rin po talagang batas na maobliga sila, lalo na po yung mga online na kumukuha po ng mga, especially po yung mga senior citizen natin na may expertise o technical knowledge po. Hindi po talaga po namin sila na monitor sa ngayon pa po. Ang kakulangan pa lang po ngayon actually is yung pagtanggap pa rin po ng ating actually ng ating kultura, ng ating mga establishmento na yung iba po eager po sila dahil corporate social responsibility pagbabalik Yes, po sa kanilang customers like si SM, Robinson, yung mga po sila Jollibee, San Miguel Corporation. Kaso ang tutok pa lang po nila kasi hindi yung more on employment kundi parang ayuda. Sana po magkatulong-tulungan tayo na mai-advocate natin, maibalik yung dignidad. Kasi pag nagkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, wala na tayong poproblemahin sa ayuda eh. Bawat Pilipino na may dignidad, sasabihin niya sa sarili niya, ako na magpapagamot sa sarili ko. Ako na ang gagastos sa ganito, hindi ko na kailangan yan. So, yun lang yung siguro tulong-tulong po tayo na yung advocacy. Ika nga na ibalik yung dignidad ng bawat Pilipino through possibility of employment, may skills upgrade natin. Yun lang po talaga yung kakulungan, yung pagtanggap pa sa ngayon. Dahil kulang pa rin po yung marketing natin at suporta sa
sa mga batas na tutugon po para dito. Ah, alam mo, Sir, biglang tuwan-tuwa ako sa sinabi mo, Ian eh. Dati rin akong empleyado sa gobyerno. Ah, ang totoong problema natin kasi, ang daming trabahong available. Lalong-lalo na sa gobyerno. Pero ang daming nakaupo sa mga trabahong yan na hindi nila linya yung trabaho nila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Nananaig kasi yung nepotismo at saka yung mga dynastiya na yan. Kaya hindi efficient ang ating service delivery, hindi efficient ang ating program implementation kasi ako nakaranas ako yung boss ko hindi niya alam ang ginagawa niya eh. So may sweldo siya ng limpak-limpak eh. Deputy lang ako. Kaya umalis ako sa gobyerno. Kasi hindi ko matanggap na paglilingkuran ko ang mga walang nalalaman sa trabaho. Yung bang mga, kung tawagin na yung mga square pegs in round holes. So, kailangan, alam mo, yung reform na sinasabi mo, dapat magsimula sa mga namumuno sa bansa natin. Nagsisimula yan sa mga local government officials, sa national government officials. Sa kabinete na lang natin, ang dami nakaupo sa kabinete, hindi nila naiintindihan yung trabaho nila. So, pero, ah, agree ako dun sa pangarap. Pero siguro tingin ko kailangan din nating erase ito dahil sayang yung resources, nagbabayad tayo ng mga pinapasweldo natin mga tao sa gobyerno na hindi nalalaman yung ano nung kinalang ginagawa. Sa budgeting process lang, puro palpak ang budget kasi nga hindi marunong mag-budget. Yung mga ganun ba? Pero kaya ang isang iniisip ko ngayon na isang alternatibo na gusto ko ipresenta sa inyo, how about you also work in offering these job placement opportunities through the people's organizations and NGOs. You coordinate with them, not only through the LGU, through the peso. Halimbawa, uh, kami sa Regional Basic Sector Coordinating Council ng Region 4A, magbi-meeting kami ulit ngayong katapusan ng August. Baka pwede kaming halimbawa, magipag-partner kami sa inyo, mag-sponsor tayo ng job fair. At iimbitahin namin yung mga representative namin, mga miyembro namin sa manggagawa, miyembro namin sa mangingisda, mga miyembro namin sa formal labor, mga miyembro namin sa informal labor, mga miyembro namin senior citizen. At tingnan natin kung baka pwedeng mas maximize yung paghahanap ng tamang tao sa tamang trabaho at sa totoong nangangailangan. Idea ko lang yun kasi na-frustrate ako dyan sa ang gagandang opportunity pero hindi na ma-maximize at hindi natin nakukuha yung dapat na development ng ating bansa. Ano lang, update ko na lang. Meron kasi tayong itong Elderly Filipino Week this coming October. October, oh. Parang doon po ata nila hinahanda yung programa na para job fair for, ito po yung pinapangarap ninyo na may sa katuparan sana. Tsaka banggitin ko na rin yung frustration nyo kanina. Sa ngayon po kasi regarding sa mga budgeting requirements sa government service, kaya nga po dire-diretso po ngayon yung pagkakapacitate natin sa mga budget and planning officers po sa gobyerno. And regarding naman po dun sa pinapangarap natin na yung may alam na dapat yung umupo, nire-revisa na po yung ating ora-ora ng Civil Service Commission of which guarantees equal opportunity po anong hiring process na mabawasan na yung mga inuupo na hindi ka nais-nais, iwan nga yung kulang. Ang problema lang po kasi natin dito talaga yung pagka mga senior officials na or dahil sila ay appointed ng ating presidente o kaya elected. Yun po siguro may mga partnership din po kami with yung mga bagong hire po ng mga mayors ngayon o bagong upo na mayors na maipasok po yung mga programa ng DOLE. Especially po sa employment natin. So yun naman po, in partnership po, ginagawa naman po natin pero one small step at a time. Kailangan din po namin siguro ng partnership nating lalo ng mga senior citizens natin as wisdom po na magtulong-tulong tayo. Baka po i-suggest din po sa inyo yung ating joint memorandum of agreement. So certain agencies ng mga gobyerno na pwedeng may parang pledge of commitment sila. Like ginagawa po before sa NDPR week ng mga disabled po natin
Makakakuha po sila ng commitment sa bawat sektor po, bawat ahensya ng gobyerno na meron pong kumbaga may covenant tayo na permado na obligado po tayong gumalaw na sa naayon po sa napag-usapan. Yun lang po, Eh, sir. Since na-mention mo, meron ako suggestion. Sabi mo kasi maraming top government officials na na-appoint. Ah, why don't you come up with the updated list of all CES eligibles, mga Career Executive Service Officers na mga eligibles. Para isalang nyo kay Presidente, ito ang mga totoong may kakayanan at kasi ang totoong batas niyan, if you are occupying a CESO position, within 1 year dapat maipasa mo yung CESO eligibility. Eh pagka hindi nila maipasa yun, tanggalin na tapos sabihin nyo, oh ito sir, ito yung mga qualified talaga at magkaroon kayo ng matching ng mga halimbawa DNR, yung mga may CESO eligibility kasi maraming senior citizens 60 years, between 60 years and 65. Marami diyang mga CESO na out of frustration umaalis kasi yung mga nagiging boss nila hindi karapat dapat eh. Ako biktima ako niyan, CESO 4 ako, umalis ako sa gobyerno. Eh, baka pwedeng pakialaman niya ng ano. Hindi ko lang alam ha, nag-iisip lang ako. Baka pwedeng isama niyo yan sa... Kasi ang iniisip ko sana, meron tayong National Human Resource Development Plan. Siguro baka pwedeng ayusin yan ng DOLE at saka Civil Service Commission na meron tayong HRD plans para sa buong bansa natin. Ilang mga engineer ang kailangan natin, ilang ano, tapos ima-matching natin yung totoong pangangailangan. Imagination ko lang to ha, hindi ko alam kung kayang gawin pero tingin ko pwedeng gawin. Sir, Ah, kakayanin naman siguro kaso ang hensyang talaga may hawak diyan nakakasaklaw is yung Civil Service Commission natin. Mm. Especially yung kanilang pag-evaluate din ng mga SESO. Meron din kasi mga SESO officers tayo ngayon na parang hindi rin karapat dapat na pumasa Ah, din lang sila. So dapat nire-evaluate din, ibalik sana yung sistema na yung mga empleyado magre-rate din ng mga opisyalis di ba nila. ganun? Hindi na ba ganun? Yung ano, Hindi na i-rating sir ka ng, noon eh. ng underling mo at saka superior mo? Bali yung ano po kasi ngayon parang selected lang kung sino yung magre-rate. Hindi katulad nung Mm. dati na kagawian natin lahat ng empleyado, i-rate yung supervisory skills ng kanilang Mm. superior and then yun yung ini-evaluate ni civil service. Sana rin po yung maibalik din lang yung ganun na sistema na para balance may check and balance or mga third party kung diyan papasok Mm. yung mga senior citizen siguro natin to evaluate since may mga wisdom kayo na Mm. oh, sandali, lumilihis na. Parang kayo yung accrediting body ng CSC Mm. to evaluate kung tama yung pamamalakad sa ating Mm. gobyerno. Ayan po. Suggestion din lang po yun. Ah. Pangarap lang. Mag-usap tayo mas mahaba dyan. pangarap din lang Nanay Salve, naman. maraming tanong sa ano. Gusto mo bang basahin ko? Yes, May mga issues na ka-raise sa chat, ano? Basahin ko lang para may share sa inyo, no? So, mabilis lang. Meli Cardenas watching from Baras. Lina Flechero, sana po ay may isang institution na nagbibigay ng pagkakakitaan ang mga matatanda para malibang at hindi puro depression ang nararamdaman dahil sa kahirapan at pangangailangan sa buhay. Yan, ito na nga po yung ating pinag-uusapan na Nanay Lina, no? Sabi ni Meli Cardenas, wow, ang ganda ng programa at pwede po pala akong makapagtrabaho. Yan. So, alam mo na ngayon, Ate Meli, picturean mo ang mukha ni Kuya Ian at saka Kuya John Jovi para pumunta ka sa Dole, hanapin natin sila. Si Tatay Oscar Ricaflanca, leader ito sa Mindoro. Nag-try ako dito sa regional office ng Mimaropa about 2 months ago. Pero parang di sila aware. Although about 3 years ago, after talking with Mr. Ruga of the same office, I was invited in the meeting of all HRs of big establishments in the province of Oriental Mindoro called Dole Mimaropa and given the chance to explain about the employment of senior citizens. But sad to say, nothing happened and no follow-up. Nothing happened despite my follow-ups. So, patibrehan na lang yung mga leader ninyo dun sa Mimaropa, Dole, no? Yes sir, tawagan ko si Sir Philip Ruga kasi kasama Mm. ko rin yan sa Union.
So as the head ng union ng Dole, pwede kong Yes. Okay. tanungin sila lahat. Public sector union ba sinasabi mo? Employee? Yes sir, public sector union po. Ah, Dole Uweya. Bali, ang unit okay. kasi namin is hawak namin yung buong Dole. In partnership po ng Okay. Power. Dati akong chairperson ng CIU. Sir. Okay. Sabi ni Eva Pulido dito sa Kainta, sabi nila tatawagan kami, hindi na kami binabalikan hanggang ngayon. Ito si Sab- Ginong Pablito Villegas, paano matutulungan yung village cooperative na magha-hire ng senior citizens to operate, say for example, a coconut or coffee nursery to produce seedlings? Yan. Kaporoy, Paano sabi daw, ni, yes, pa-react lang muna natin na sila, yung sinasuggest ni Ginoong Villegas. Meron daw silang mga coconut at saka coffee nurseries. At paano daw sila makapag-hire? Actually sir, pwedeng i-tie up din sila with LGU sana kung saan yung area na nakakasakop sa kanila para makuhanan ng kaukulang pondo po. Bawat LGU kasi natin, meron silang Office of the Senior Citizen, Oscar. OSCA. Actually, may mga ganun po kasing mga OSCA na active po sa amin kasi sa Homeowners Association, membro sila kasama ng KADO, yung community assistant, basta yung community po humahawak na yung mga senior citizen parang inilalabi nila. O ito, meron kami ngayon ganito, pasok mo sa ano as operator nung sa basketball court natin. Parang ganun po. Sana kung may partnership po na strengthen natin yung OSCA with yung kung saan yung nasasakupan nilang area. sir, may Mas isang suggestion ako. Di ba uso ngayon yung SGLG? yes, po. Ah, yung pagbibigay ng awards sa mga local LG. governments na maganda ang ginawa sa kanilang lugar. So, ah, palagay ko kung maipapasok din natin yung pagbibigay ng pagkakataon sa mga walang trabaho, sa mga senior, sa mga may kapansanan, sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Kung mabibigyan natin ito ng pansin, um, mag, mag, magpupursige din yung mga local government executives na magkaroon ng mga programa to give livelihood program sa mga ganito. Baka naman mas mabawasan yung ating mga kailangan ng trabaho. Actually po ma'am, update ko lang kayo, mga 20 years po namin inilabi po yan with DILG. Mga 2 years ago pa lang po na aprubahan din po na maisama yung employment o yung pag-monitor po ng Public Employment Service Office. So ngayon po kasama na po siya sa SGLG, sa Ease of Doing Business side po. Bali may puntos po yung employment. Siguro po ang mas maganda lang po ito, mapalawig pa natin na maidagdag yung criteria po ng employment. Pwede siyang employment o yung regular, emergency at the same time yung marginalized sector po like yung mga former OFW, senior citizens and PWDs. Siguro may parang breakdown po ganun para mas makadagdag pa po. Ilalabi pa rin po namin. Pararatingin ko po ito sa ating mga best Thank officers you. po. Siguro magandang idagdag ninyo, sir, meron kayong, di ba, meron tayong national data on employment, underemployment, mga ganun. Dapat mga bawat region, bawat probinsya, bawat munisipyo, meron ding data para nakikita kung sino nag-employ talaga ng mga tao. Para pakita natin kung anong bayan o probinsya ang pinakamaraming unemployed. Yes po, meron po tayo niyan sa Labor Force Survey at the same time validated po yan ng ating registry. Before po kasi meron kaming yung National Manpower Registry, yung po yung sa PhilJobNet and PAIS. Kung saan po yung bawat lugar ay makikita po kung nakarehistro po. Ang ideal po kasi namin dyan before, nung i-launch po namin yan is 15 years old po, nagre-rehistro na. Para po pwede sila makapag-avail po ng programa ng SPES para po sa mga kabataan. Hanggang sa pati po yung paglipat-lipat po, halimbawa ako ay taga Manila ngayon, lilipat ako ng Quezon City. Makikita rin po, mamomonitor po yung assistance na naibigay sa Manila, papunta ng Quezon City. Meron po tayo niyan na yung National Manpower Database po.
Sa ngayon lang po, nire-refine lang po natin at kasi nagkaroon ng pagbabago sa ating teknolohiya. Diyan na Mm. po pumapasok yung AI. So I think yun na rin po yung trust po na aming departamento para po ma-institutionalize po yung pagde-database po ng lahat po ng system po natin. Yun po talaga Oh. yung trust ng department po ngayon. Oh. Nanay Salve, meron pang ilang mga nagre-raise dito, no? Si Yes, Aguaya Abad. Magandang oo, hapon po. Maraming basahin salamat natin. sa mga Sab programang ito. Kaso parang ito ay masyadong hindi nakakarating sa mga liblib na pook ng ating bansa. yes. At Ito, sabi sana rin po ang niya, DOLE ay may mga tao rin na tinitiyak na ang mga programa nila ay talagang nakakarating ito sa mga kanayunan. at Yan. sabi naman ni Mabuhay Day, sabi niya, Mabuhay Day ba o Mabuhay Day? Good afternoon, watching from Mabuhay Day Center, Barangay Bugpo. Okay. Medyo malayo. Saan ba to? Baka sa Samar yan. Sa Samar. Si Mary Lorion, sabi niya, hello po, nood po ako, taga dyan sa Muntalban, malapit lang. Si Lina Fletzero uli, sabi niya, watching from Binangonan. Teka muna. Unteng malinaw. Maraming Si, elderly na nais pa magkaroon ng trabaho ngunit maraming hinihinging kung ano-anong mga requirements. Pag wala kang kakilala, mahihirapan kang pumasok. Halimbawa, kaya pa magtrabaho ng opisina, hindi na tinatanggap kahit sa mababang trabaho tulad ng nasa mall. Nahihirapan din silang apply. Yan. Anyway, inexplain na kanina yung mga possibilities, ano? oo. Ah, and then ito, Leslie Kahusay Fajardo watching from Gamay, Northern Samar. Ayan. Si Emilita Emerita Flores Flores, watching from Hagunoy, Bulacan. si Pichi Pichi Trans Tans, watching from Taguig City. Ayan. si Isabel. Oh. Sabi niya, mahirap na kasi mag-apply ng trabaho kapag senior citizen na. Marami pa rin hinihinging requirements. Siguro, sir, baka po pwedeng revisahin ninyo, balikan yung mga requirements para alam naman natin na yung ibang requirements, kagaya nung halimbawa, yung bulag ay hindi binibigyan ng ID dahil kailangan ay may mag-certify pang siya ay bulag. O, nandoon at lahat. Sabi ko, nakikita naman nila na walang mata. O, di ba? But, so, may mga ganyan kasing mga requirements na parang nagpapahirap lang doon sa mga tao. Yan. Opo. Yan. Si Siguro po Ewa yung Pulido ulit. Sa peso po ako nag-apply pero hanggang ngayon wala pa rin. Ronnie Tudense Tabaro watching from Marilao, Bulacan. Ayan, Eva Pulido ulit. Maraming salamat sa ating mga guests, sa magagandang suwestyon at sana magkaroon ng katuparan lalo na sa mga senior citizen. Sabi Ayan. ni Mary Lorion, maganda po yung mga plano niyo, ma'am and sir. Marami pong nakatatanda na malalakas pa at kaya pang maghanap buhay. Ayan. Yan. Laurencia Swenning watching from Cebu. Ito, regional officer ito ng ng National Anti-Poverty Commission Hello, si Senior M. Citizens Lori. Council. Si Ma'am Lori. Ayan. So, yan po yung mga komento at of course, yung mga ibang sagot dito ay naipaliwanag nyo na. Tingin ko, kailangan lang alam ng mga tao kung saan sila pupunta na nandyan yung peso. Pero sana lahat ng mga peso ay open para sa lahat at sana ay yung equal opportunities ay binibigay sa lahat ng mga lumalapit at hindi umiiral yung lagi nating sinisabing palakasan at kung sino yung malapit sa kalan ay siya lang ang nakakakuha, no? Sana ay may mga countermeasures kayo para ma-prevent o ma-minimize yung mga ganyang mukhang natural na sa ating mga sistema sa mga munisipyo, no? At alam nyo, ang sarap ng usapan natin eh. Umabot na tayo sa alas 4, no? So siguro um, baka kailangan ay gaya ng sinabi ko, magpatuloy tayo sa coordination, no? At kami sa grupo namin nila Nanay Salve sa National Anti-Poverty Commission, imumungkahi talaga namin na makasama kayong mag-present sa aming interagency coordination at learning sessions para maiparating natin sa lahat ng mga regional associations ng mga senior citizens
within the NAPSI structure, no? At ma-share natin. And then pag-isipan natin yung suggestion na pwedeng magkaroon ng job fair is sponsored by CSOs and NGOs and POs instead of LGU para walang political color. Yan. At baka mas mapapairal natin yung equal opportunities. So ayun, maraming salamat sa inyo. Baka meron pa kayong mga statements na gustong bitawan bago nating isara ang programang ito. Basta po, sa amin naman po sa Department of Labor, makakaasa po kayong partner nyo po kami para sa yung equal opportunity nga po, ika nga sa ating mga pati senior citizens po natin. Nasa likod nyo lang po kami, nasa gilid, at kayo yung aming laging nasa harapan. Tulong-tulong po tayo para maabot po ang lahat ng ating adhikain sa hinaharap. Yan. Si Ma'am Ma'am Rachel. Thank you po sa pag-invite po sa amin. Kahit din po ako, marami rin po akong natutunan sa mga discussion po natin. Thank you po. Ayan. Si lead singer ng ng Guns N' Roses, John Jovi. Attention na po niyo, marunong kumanta. Sige po. So, sir, maraming salamat po. Tama po ba? Floro po ang first name niyo or Floro po, Floro. Flora? Sir Floro and Miss Albe at sa team po ng KOSE at sa mga nanonood po, maraming salamat po sa magandang diskusyon na ito. At sabi nga po ni Sir Ian, patuloy po ang advokasya ng Department of Labor Employment sa inclusive na employment opportunities sa ating mga Filipino citizen kabilang ating mga senior citizens. So, yun po, hopefully no, makapag-join kami sa iba't iba pang mga discussion or consultation na gagawin po ninyo at especially no yung pinakamalaking concern kasi dito is yung pag-disseminate ng information sa ating mga kababayan lalo na sa mga malalayong lugar no sa tulong po sana ng KOSE matulungan niyo po kami na maipaabot po ang mga programa at serbisyo ng DOLE para naman po matulungan natin din yung mga hindi nakakaabot ng impormasyon. So maraming salamat po. Nanay Salve. Yes, maraming salamat, Kapuroy. At gusto ko pong magpasalamat muli sa mga bisita natin ngayong hapon, kila Sir Ian, kila Sir John, dito sa ating mga dalawang magagandang dalaga na nagdadala ng magandang balita. At saka siyempre sa KOSE at saka sa Miserior na nagdadala nitong programang ito sa lahat ng mga nakikisa sa atin at nakikipakinig. Para naman sa ating mga kasamahang mga nakatatanda at sa mga may kapansanan na walang trabaho, gustong kumita, wag mo tayong mawawala ng pag-asa, wag tayong magmumukmok at madidepress. Tulungan din po natin ang ating sarili kasi if we don't help ourselves, no one will. Andiyan lang po sa tabi-tabi ang ating mga opisina, nandiyan po sa bawat rehiyon, sa bawat munisipyo. Merong mga opisina ang ating gobyerno na maaari nating lapitan. Sigurado merong kahit na maraming requirements, some other job available ay siguro magkakaroon ng mas konting hihingiin sa atin at pwede tayong sumabay at makapagproduce ng mga pangangailangang requirements. Wag lang tayong mawawalan ng pag-asa and this is also for other government agencies. Kasi po, hindi ako naniniwala na ang ating gobyerno ay nagkukulang ng responde sa mga pangangailangan ng ating komunidad. But I think medyo may kakulangan lang din sa pag-reach out doon sa ating mga communities. Hindi, alam naman natin na lalo na yung mga nakatatanda, tulad ko, medyo kulang ang paako sa
paglipat doon sa tinatawag na ano to, yung Eki. divide. Eki. yung, yung technological divide. So, maraming mga nakatatanda, ang kulang ang paa, kulang ang pakpak para liparin at lampasan yung tinatawag nating technological divide. But there would be other ways. Kung hindi man tayo nakakaalam, yung ating mga anak siguro makakatulong sa atin. Yung ating mga apo siguro makakatulong sa atin. Just look around kung tayong maupo na lang sa isang tabi kasi nandiyan ang oportunidad is always waiting for us. Para doon sa mga nakikipanood sa atin, sa mga taga-subaybay natin, sana ay marami ang madagdag sa inyo na mag-subaybay para yung mga magagandang balita na kagaya nito ay mas mabilis nating matulungan din na maipakalat sa ating komunidad. Maraming salamat. Yan. Uy, bago ko lang isara ito, bigla akong naalala. Meron pa isang malaking resource, Ian at saka John, na hindi nako-cover. Ito yung mga overseas Filipinos na nagtatrabaho sa mga international NGOs at saka multilateral agencies na nagre-retire na umuwi sa Pilipinas na hindi natin nahagip kung nasaan sila at para ma-maximize natin yung kanilang mga kaalaman na pwedeng maging resource ng TESDA o resource ng DOLE bilang mga trainers o bilang mga resource persons, no? Halimbawa, katulad ko, nagtatrabaho ako sa isang international NGO, hindi ako hagip ng DMW. Marami kami, no? At tingin ko isang malaking resource ito na pwede nating immobilize. So, having said that, maraming salamat sa team ninyo, sa DOLE Bureau of Local Employment, GIP team. Yan. Maraming salamat sa magaganda ninyong impormasyon at sana ay yung mga publicized materials ninyo ay magkaroon kami ng access para ma-share natin. And of course, sana hindi nagtatapos dito yung ating linkage, yung ating network. And hopefully, we can establish a mechanism of coordination and cooperation between you and people's organizations and CSOs and senior citizens organizations like us, no? Sa ating mga tagapakinig nood, of course, salamat sa inyong pagsusubaybay at sa pakikinig at saka sa mga nagpo-post ng mga suhestyon at komento, maraming salamat. At of course, maraming salamat sa COSE at saka sa Miserior sa pagbibigay ng platapormang ito upang talakayin natin ang mga usapin ng mga senior citizens. Sana nga ay mas marami pang mga senior citizens ay magkaroon ng trabaho, lalong-lalo na yung may kakayanan pa at may pagnanais pang magtrabaho, ay mahanap ninyo yung naaangkop na trabaho para sa inyo. At magtatrabaho kayo ng mananatiling may dangal at dignidad. Ayan. Maraming salamat po sa ating lahat. At sana ay magkita-kita tayong muli sa ating susunod na programa sa susunod na linggo. Thank Thank you you. very much po sa inyong lahat. Thank you po. Ingat po kayo. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. Ayan. Uy, Nanay Salve, sorry.